Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Natagpuan na ang bangkay ng isa sa dalawang nawawala sa landslide sa Lubuagan, Kalinga. Chris, paano yung paghahanap sa isa pang nawawala? Connie, ngayong araw ipagpapatuloy ang paghahanap sa isa pang natabunan ng lupa sa barangay Western Uma. Nauna nang natagpuan sa guho ang bangkay ng dalawang biktima. Ayon sa lokal na pamahalaan, naibigay na sa mga kaanak ang mga labi ng tatlong biktima. Base naman sa investigasyon, 10 tao ang nasa loob ng bahay nang magka-landslide. Nakatakas daw ang 6 at naiwan sa loob ang 4. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Ilagan, Isabela dahil sa nagdaang bagyong Uwan. Nasa 400 pamilya ang isolated sa isang subdivision dahil sa lampas taong tubig. Ang ilan sa mga residente roon sa mga bubong namamalagi. Ang problema, tumaas pa raw ang baha roon kahapon dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Sa bubong na rin nananatili ang ilang residente sa barangay Bagong Bayan. Nasa 40 bahay roon ang lubog pa rin sa baha. Sa kabuuan, mahigit sa 30,000 residente sa Ilagan City ang nasa evacuation centers pa rin. Sa Kalasyaw naman dito sa Pangasinan, may ilang residenteng bumalik na sa kanilang mga lugar mula sa paglikas. Ang nadat na nila, nagkasira-sirang mga bahay. Tinangay ng malakas na hangin ang mga pader at bubong. Sa tala ng Kalasyaw MDRRMO, 14 na bahay sa bayan ang tuluyang nawasak at mahigit 100 ang partially damaged. Tiniyak naman ng Pangasinan Provincial Government na bibigyan ng tulong ang mga apektadong residente. Ito ang GMA Regional TV News. Imbes sa mga bakasyonista, basura at debris ng pinsala ng bagyong Uwan ang pumuno sa isang beach dito sa Dagupan, Pangasinan. May ulat on the spot si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Chris, sa ating paglilibot dito sa Barangay Bonoan, Gasat dito sa Dagupan City ay napansin natin na marami pa ring mga lugar na lubog sa baha, bunsod nitong tumamang storm surge noong manalasa yung bagyong Uwan. 3 araw matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan, ito pa rin ang kasalukuyang lagay ng mga cottage sa Tondaligan Beach. Sira-sira ang mga cottage, nagkalat ang mga basura sa dalampasigan, maging ang mga sanga ng mga puno. Bago pa man tumama ang bagyo, itinali raw ng mga cottage owner ang kanilang mga kubo sa puno. Ito ay para hindi raw liparin ng malakas na hangin ang kanilang kubo at hindi rin basta-bastang matangay ng daluyong. Nakatulong man ito noong tumama ang bagyo pero napinsala pa rin ang mga cottage na kabuhayan ng mga residente rito dahil sa malakas na hangin at ulang dala ng nagdaang bagyong Uwan. Ang ilang negosyante ilang araw ng abala sa pag-aayos ng kanilang nasirang mga kubo. Pati ang beach tower kung saan nagbabantay ang mga lifeguards sa Tondaligan Beach, pinatumba ng bagyo. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Tondaligan Beach Park. Chris, kung inyong makikita sa aking likuran ay malalakas at matataas pa rin ang hampas ng alon dito sa Tondaligan Beach. Kaya naman ipinagbabawal pa rin ang pamamasyal dito ng mga turista at ng mga residente dito sa Dalampasigan. At kahapon nga, formal nang idineklara ang state of calamity sa buong lalawigan ng Pangasinan dahil sa matinding epekto ng bagyong Uwan. Ngayon, tinitiyak ng lokal na pamahalaan ang agarang pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan nitong bagyong Uwan. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Dagupan City, Pangasinan. Ako po si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nagkaroon po ng malaking landslide sa Garcia Hernandez, Bohol. Cecil, gaano ba kalawak yung naging pagguho? Connie, umabot sa 5 ektarya ang lawak ng gumuhong lupa. Ayon sa Bohol PDRRMO, sakop ang lupang yan ng 7 barangay. Hindi bababa sa 12 bahay ang napinsala. May ilang tuluyan ng gumuho at natabunan ng mga debris. Noong nakaraang linggo pa raw, nagsimulang lumambot ang lupa roon sa pagdaan ng mga bagyong Tino at bagyong Uwan. Nangangamba ang residente dahil patuloy raw na gumagalaw ang lupa. Inirekomenda ng Bohol PDRRMO na gawing danger zone ang lugar. 5 bahay naman ang natabunan.
sa rockfall o pagbagsak ng mga bato sa Naga City dito sa Cebu. 4 na residente ang isinugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. 17 pamilya o mahigit 50 tao ang direktang apektado ng pagguho. Lumikas na sila sa evacuation centers. Gayon din ang mahigit 600 residente na nakatira sa paligid ng pagguho. Ayon sa Naga City LGU, posibleng nagka-rockfall dahil sa mga pag-ulan na dulot din ng 2 nagdaang bagyo. Nagpapatulong na sila sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR para suriin ang lugar. Arestado ang magkasintahang sangkot umano sa pagbibenta ng ilegal na droga sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Sa bypass operation, nasabat sa mga sospek ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Ayon sa mga pulis, hindi lang sa Dipolog nagbibenta ang mga sospek, kundi sa buong Zamboanga Peninsula. Kasamang na-recover sa kanila ang inarkilang sasakyan na ginagamit umano sa pagkuha ng ilegal na droga. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang matandang babae matapos tamaan ng rim ng gulong na tumalsik mula sa isang delivery truck sa Dinggel, Iloilo. Ayon sa investigasyon, nakaupo lang sa waiting shed sa Barangay Tabugon ang 80 taong gulang na babae nang mangyari ang insidente. Sumabog umano ang gulong sa likurang bahagi ng truck at tumalsik ang rim nito papunta sa biktima. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital dahil sa tinamong sugat sa dibdib at kanang braso. Nagkaareglo na ang kaanak ng biktima at may-ari ng delivery truck na nangakong sasagutin ang gasto sa pagpapalibing sa biktima. Lubog pa rin sa baha ang 22 barangay sa Kalumpit, Bulacan matapos salantain ng bagyong Uwan. Sa ulat ng Kalumpit MDRRMO, isa sa mga pinakaapektado ang barangay Sapang Bayan dahil katabi ito ng umapaw na Angat River. Abot dibdib ang tubig sa ilang lugar doon. Mahigit 700 residente ang nasa iba't ibang evacuation centers sa bayan. Nagkakasakit na ang ilang evacuee. May tinatrangkaso o kaya'y namabaga ang bahagi ng katawan dahil daw sa pagkababad sa baha. Namigay na raw ng gamot ang LGU. Nasunog ang 6 na silid-aralan sa isang eskwelahan sa General Santos City. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog sa Conel Central Elementary School dahil sa nakasaradong gate ng eskwelahan. Ang mga residente sa pilitang pinasok ang eskwelahan at tumalon sa pader. Dumating din po ang mga bumbero at naapula ang sunog. Wala namang naiulat na sugatan sa insidente. Sa tala po ng mga otoridad, aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala sa 6 na nasunog na classroom. Ayon sa investigasyon, problema sa kuryente ang sanhi ng apoy. Dahil po sa sunog, nagpatupad muna ng alternative delivery modality ang eskwelahan para ipagpatuloy ang mga klase.